Yun, so hello mga boss, magandang araw sa inyo, no? And welcome back again na naman sa ating channel. Bali, kung nabasa nyo na nga pala yung ating thumbnail, so for today's video, tuturuan ko kayo kung paano mag-install nitong mini driving light direkta dito sa ating headlight switch. So marami kasi nagtatanong about dito, so kung paano daw siya irekta sa may headlight switch kasabay ng headlight natin mismo. Ayan siya. So, meron siyang low beam at saka meron siyang high beam. So, meron tayong mini driving light dito mga boss. Ayan. At inattach ko siya dito sa may ating stand. Okay, so yan. So, bali ito na nga pala yung mini driving light natin mga boss. Dalawa yan. So, unang gagawin nyo agad, pagsamahin nyo na agad yung dalawang yellow. Pagsamahin nyo na rin agad yung dalawang red at yung dalawang black. Okay, so kung ganitong color coding man yung nabili yung mini driving light mga boss, so kung ganito yung kulay ng mga wires, check muna natin. Ayan. So kung ganyan man yung kulay ng wires na nabili nyo mga boss, automatically dyan yung black ng mini driving light, so yung black wire yan yung negative. And then itong dalawa na to positive na yan. So yan na yung white na ilaw at saka yung yellow na ilaw. So try natin. Ayun. So yan yung white. Ito naman yung yellow. So since nga itatap natin to sa may switch mga boss, hanapin natin yung ating switch. So, meron tayong main switch dito. Ayan. So, kung ganito yung motor nyo, napakadali lang nito, no? At meron din tayong high and low switch. So, high, low, high. So, yung connection kasi nito mga boss, kapag in-on mo to, so doon lang magkakasupply ng current to, or doon lang siya iilaw. So, bali, ang mangyayari, itong common itong high and low beam switch natin, ay kukonek na agad natin dito sa may main switch natin, sa on and off switch. So next naman mga boss, since mini driving light yung i-install natin, so tanggalin na natin tong wire sa gitna kasi pang park light to. Yan, so itali lang muna natin. And then, so meron pa tayong isang wire. So itong wire naman na to mga boss, kukuha na yan ng supply dito sa may ating ignition switch. So ito naman yung ating ignition switch. So kung 4 wires yung ignition switch nyo mga boss, so ganito yung setup nyan. Itong red, konektado na agad yan sa positive ng battery. Okay? So itong black naman, pure black mga boss, ano? Yan yung accessories wire natin. So dito naman sa green, itong green na to at saka itong black na may stripes na white, so wala tayong gagawin dyan. So itabi na natin yan. Mapa 4 wires or 2 wires mga boss, ganun lang yung setup. Same lang nito, 4 wires or 2 wires. Ayan, so imagine 2 wires lang yung motor natin or yung susian ng motor natin. So same lang sila. Isang red, yung iba naman nagiging orange or nagiging kulay brown. Sa mga Yamaha kulay brown, sa mga Suzuki ito kulay orange. So ito yung accessory wire. So ito live, galing na to sa positive. Kaya kapag ka-in-on natin, yun, so kapag ka-in-on natin, magkakasupply na tong accessory wire. So dyan nakakonect ngayon itong common nitong ating main switch. So off muna natin. So dyan siya nakakonect ngayon sa accessories wire. Yan dito. So pag connect na natin agad. So pinakamadaling paraan to mga boss, ano? Okay. So imagine itong red na to, nakatap na to sa positive ng ating battery. So i-connect na natin. So since wala tayong actual na battery, meron naman tayong jump start. So ikaklamp na natin yan. So red is positive. Okay, so may supply na ngayon yung ating ignition switch or yung accessories wire natin. Ngayon mga boss, punta naman tayo dito sa ating main switch sa on and off.
So kapag ka inon mo, park light yan. Again, kapag ka inon mo, iilaw yung park light since wala naman tayong park light. Sa headlight tayo. Ngayon, magkakasupply na yan yung yellow na yan. So tatakbo na yan dito sa may high and low beam switch natin. Ayan. So dito na ngayon natin i-connect sa dalawang wire na to mga boss, yung mini driving light natin. Okay, so balik naman tayo sa mini driving light. Again, yung pinag-connect natin kanina mga boss, tulad nga ng sinabi ko, itong black ay automatically negative. So i-connect na agad natin yan sa negative. So tapos na yung problema ng negative natin sa may mini driving light. Ngayon, sabit muna natin to. Balik tayo dito sa may high and low beam switch. So kung mapapansin nyo, meron tayong red at saka yellow. So pwede nating ipag-connect yan mga boss. Yan. So pwede nating ipag-connect yan, ganyan. So kapag ka pinag-connect nyo yan mga boss, hindi tumugma yung ilaw na gusto nyo. For example, yung low ay ang yellow, and then yung high beam naman ay naging white. So kung ayaw nyo yung ganong setup, pwede nyo ipagbaliktad. So pwede yun, wala namang mangyayari doon. Magbabaliktad lang sila ng ilaw. So try natin mga boss kung tatama ba tayo. So tap muna natin itong red ng mini driving light dito sa may yellow na may stripes ng ating high and low beam switch. Okay, so tap naman natin itong yellow ng mini driving light dito sa may blue na may stripes na yellow ng ating high and low switch. So imagine mga boss, may headlight na kayo, gusto nyo lang mag-tap, bali ang hahanapin nyo lang yung sa may headlight mismo, yung high and low beam na wire. So dyan lang kayo magtatap ng mini driving light nyo. Okay, so subukan na natin mga boss, kunin natin yung susi. So naka-off siya. Yan, so on natin. Hanapin natin yung main switch. So ito yung main switch natin, naka-off din. So yun, so tumama tayo mga boss. So umilaw yung kulay white, which is yan yung low natin. So kapag ka pinindot natin to mga boss, yan naman yung magiging high natin. So yan yung yellow. So imagine meron na rin tayong headlight, no? So pwede nating pagsamahin yung mini driving light at saka headlight sa switch natin, sa stock switch natin mga boss. Ayan, so ganun lang kasimple. So off natin, on. Ayan, so ganun lang kasimple mga boss. Napakadali lang mag-wiring nitong mini driving light na i-connect natin siya sa headlight switch. So kahit hindi na tayo gumamit ng relay dyan mga boss, total yung mini driving light natin, yung mga bagong mini driving light ngayon, hindi na talaga nangangailangan ng relay kasi nga meron na silang built-in relay. At the same time, napakaliwanag na rin at tumatagal na rin sila. So basta't maayos lang yung pagkaka-wiring at nasa healthy condition yung battery ng motor natin. So bali hanggang dito na lang mga boss. Sana may natutunan kayo. At kung nagustuhan yung video na to, so please like, share, and subscribe.